Paano kung ang tunay na arkitektong ng ating pagkalugmok sa kahirapan ay hindi ang gumawa ng mag-ghost projects, kundi nagdisenyo ng budget? Ngayong gabi, papasukin natin ang makinang tinatawag sa mga balita na Zaldico, at sa kwentong ito, naging sistema na. Ang pangalang na iyon. Sa totoong buhay, si Zaldico ay negosyante at dating kongresista, minsang chairman ng House Appropriations Committee. Ngayon ay pinaghahanap dahil sa mga kasong graft, sa mga flood control at budget insertion. Dito magsisimula ang ating bangungot sa hangganan kung saan tumitigil ang papel taong 2024 at 2025. Tinutukoy niya ng mga investigasyon ang mga flood control project. May sinasabing overpriced, may hindi natapos, may tila multo at proyekto lamang sa papel. Bawat pulang bandila ay ugat ng pagkasira ng bansa. At isa-isa namulat ang mga mata sa gitna ng dilim. Minsan, si Ko ang nasa gitna ng appropriations, kung saan desidido ang mga numero, kung aling bayan ang lulubog at alin ang matutuyo. Nang sumabog ang flood control scandal, bakante ang opisyal na upuan, pero nananatiling buo ang arkitektura ng impluensya. Dumarami ang kaso, di umano'y palyadong kontrata, umano'y paboritong kasunduan, mga testimonya tungkol sa proyektong mas totoo sa papel kaysa sa semento. Sa bersyon ng kwentong ito, bawat nawawalang kanal ay nagiging ngipin sa nakabaong panga. Dapat pinapakalma ng flood control ang mga ilog. Pero kapag naliligaw ang pondo, naalala ng ilog ang dati niyang daan. Dumadaloy siya sa pinakamurang ruta, palibot sa nawawalang pader, papasok sa mga mabababang bahay na para bang may di nakikitang scheduler na may malupit na sense ng hustisya. Sa press release ng gobyerno, sa pagdinig sa Senado, sa fact-checking, opisyal ang mga paratang na ito, pero ginagawang takot ng mga kwento. Ang katotohanan, bawat headline ay hilaw na sangkap para sa alamat ng isang di nakikitang arkitekto. Kinikilo ng mga autoridad ang bilyones na assets, eroplano, kumpanya, account na iniuugnay kay Go. Pinapangalanan ng batas ang mga shell corporation at kontraktor. Sunwest, Mississippi's Land, QN Builders. Sa ating horror, iba ang kanilang pangalan. Isang sirkulasyong idinisenyo hindi para sa kaligtasan, kundi para sa pagsipsip ng pera ng bayan. Naghahanda
ang Department of Justice ng mga kaso, ang Ombudsman ng mga reklamo, may warrant, watch list, mga pakiusap sa Interpol, sa papel. Ito ay due process sa anino, parang diagram ng circuit na wala pa ring mahanap na ground. Noong 2005, lumabas si Ko ng Pilipinas para magpagamot at hindi na bumalik. Siya ay nasa labas ng kamay ng batas. Sa kwentong binubuo natin, lumalabas ang tao sa frame at nagpapatuloy ang network na tinatawag na Zaldico. Kahit wala na ang katawan, sumulpot ang kanyang mga pasabog na video sa realidad ng ilang minutong pahayag. Inaamin ni Ko na tumulong siya sa budget insertions, sinasabing galing ang utos sa mas matataas at wala raw siyang nakuhang pera sa ating lente. May iba pang nilalang na nakayuko sa likod niya. Ito ang kinatatakutan ng mga taong lohikal. Hindi mga multo, kundi mga sistema. Ang budget insertion ay isang linya lang ng code sa operating system ng pamahalaan. Pero kapag inulit-ulit mo sa loob ng maraming taon, nakakatawag ito ng isang bagay na kumikilos na parang buhay at gutom. Sinasabi ni Ko na humigit kumulang 100 bilyong piso ng insertions ang iniutos mula sa itaas, karamihan para sa flood control projects. Ipinipilit niyang taga-facilitate lang siya, hindi benepisyaryo. Maniwala ka man o hindi, ang mga numerong iyon mismo ang gumagalaw pababa. Kaya ng tubig. Sa mga sumunod na video, ipinapakita niya ang litrato ng mga maletang dawit, umano sa paghahatid ng pera sa pinakamataas na opisina ng bansa. Sa horror nating ito, hindi perang laman, kundi maliliit na bayan, paulit-ulit na binabaha at binubuo na parabang mga portable disaster engine. Ang mga maleta, edukasyon, agrikultura, kalusugan, sumasali rin sila sa kwento, hindi sa pamamagitan ng multo, kundi ng arithmetic. Kapag sobrang laki ng pondo ang kumiling sa isang kategorya, ano ang nababagsak sa iba? Sa katang-isip, magalang na inaamin ng mga demonyo ang sagot. Sa isang baryo na malayo sa Maynila, ipinaliliwanag ng isang guro ang korupsyon sa pamamagitan ng kontrabidang guhit. Sa Pisara, nagtatawanan ang mga bata. Pagkatapos ay titingin sa kani-kanilang basang sapatos. Hindi nila alam ang pangalan ng committee. Alam lang nila ang bigat ng basang kuwaderno. Hindi interesado ang baha sa politika, pero sumusunod ito sa pisika at ang pisika ay sumusunod sa infrastruktura. Kapag marupok o katang-isip ang flood wall, pinipili ng tubig ang pinakamaikling daan
Papasok sa pintuan, sa kama, sa altar ng pamilya, ang bawat evacuation center ay parang ledger na naglilista kung sino-sino ang napilitang lumikas sa kung saan-saang taas nila. Hindi nakikita, nakaukit ang mga pangalan ng mga kontraktor, ang mga pumirma, ang chairperson sa horror natin. Kusa nang naguukit ang mga pangalang iyon sa kisame, sinusundan ng tunay na imbestigador ang galaw ng pera. Tayo naman sinusundan ang galaw ng kwento. Bawat linya sa spreadsheet ay chismis, parang walang katuturang mga sinumpaang salaysay. Sa gitna ng lahat ng ito, kumikislap ang node na may pangalan ng isang tao, napapaligiran ng kumpol, nakahawik ng utak, may mga komisyon, technical na audit, pangakong lilinisin ang sistema. Ang usapan ay tungkol sa red flag, back to zero budget, recalibration. Doon sumisibol ang horror dahil parang clinical ang tunog hanggang maalala mong ang pagpapaumanhin ay pagsasawalang bahala, ay ang buong daluyan ng baha ng bansa. Pinagtatalunan ng mga analyst kung tunay ang confession video, kung dapat bang may immunity si Ko, kung whistleblower ba siya o sentro ng gulo. Baka ay lang ito, hindi nag-aabsuelto o humuhusga ang kwento natin. Nagtatanong lang kung ano ang mangyayari kapag ginawang linya ng algorithm ang mga desisyon ng isang tao. Isipin mo ang isang function na kumukuha ng tiwala ng publiko bilang input at ibinabalik bilang kita, proteksyon at kawalan ng bakas kapag pinatakbo mo ito ng paulit-ulit. Malilimutan mo kung saan nagtatapos ang tao at nagsisimula ang makina. Ang mga anomalya sa flood control ay hindi lang tungkol sa isang kontraktor o politiko. Tungkol ito sa buong ecosystem na walang nadaramang awa. Sa katang-isip, mas madaling tawagin itong halimaw at bigyan ng mukha. Sa realidad, palaging nag-iiba ang mukhang iyon. Sa isang opisina, may batang abogado na binabasa ang lahat ng artikulong meron din tayo. Para sa kanya, hindi ang demonyo sa refleksyon ang nakakatakot, kundi ang tanong kung sapat ba ang lakas ng sistema ng hustisya para itali ang isang network na natutong mabuhay kahit walang lumikha dito. Lumilipad ang mga hiling sa Interpol, sa mga banyagang pamahalaan para matunton si Kokonko. Lumalawak ang frame ng paghahanap mula sa isang tao tungo sa buong mundo, pero para sa mga taong nakalublob sa baha. Konsepto lang ang pugante. Ang tunay na kontrabida
ay ang pattern na paulit-ulit sa mga kapilya. Nananalangin ang mga komunidad para sa pananagutan, kalinawan, awa. Nagsasalita sila tungkol sa kasalanan at pagsisisi. Iba ang wika ng horror pero tugma, feedback loop, system reset, posibilidad na baguhin ang code o panooring tumakbo. Hanggang dulo, isiping parang circuit board ang kabisera. Bawat kanal ay trace, bawat bump ay capacitor. Kung saan-saan nakatago ang lohika. Kung paanong napunta tayo rito. Dekadang desisyon, insersyon, delisyon. Sa kwentong ito, pinipisil natin ang lahat ng iyon sa isang higanteng hulma. Ang isang linya ng budget ay hindi sapat para lumubog ang isang baryo. Pero kapag nagkamali ang napakaraming linya, sinabayan ng bagyo at heograpiya, parang nagkakaroon ng sariling galit ang panahon. May totoong talambuhay ang tao, negosyante, mambabatas, asawa, ama. Ang katangzaldi ko ay tambak ng papel, paratang pagdepensa at epekto. Ang nakakatakot ay hindi dahil kakaiba siyang halimaw, kundi dahil pinayagan ng sistema na may isang taong may ganoong bigat, tinutokso. Tayong gawing iisang mukha ang kabiguan ng sistema para may iisang target tayong habulin. Pero sa ilalim, ang mga paa ng halimaw ay gawa sa bawat paglingon sa ibang direksyon. Bawat shortcut, bawat audit na hindi natuloy, maaring hindi tao. Ang tinatawag nating unseen architect of terror. Maaring ito ang tahimik na pagtanggap na ganito na lang talaga. Na darating ang baha, tatagas ang budget, at sandaling pag-uusapan ang mga pangalan bago tuluyang makalimutan. Sa mga kwento ni Isaac Asimov, dumarating ang horror hindi bilang halimaw, kundi bilang lohikal na dulo ng mga disenyo natin. Si Zaldico, ang tao, ay huhusgahan sa korte ng ating kasaysayan. Ang Zaldico, ang sistema, hinuhusgahan ng bawat bahang. Hindi naman kailangan. Isa itong kwentong katatakutan, hindi hatol. Totoo ang mga paratang, imbento ang mga imahe, at hiniramang takot mula sa mga taong ilang ulit nang nagnasang hindi na muling tumaas ang tubig. Iisa lang ang tanong na iniiwan namin sa iyo sa mga kwentong ikinukwento natin tungkol sa korupsyon. Sino ba talaga ang sumusulat ng wakas?